Maaga pa raw para matukoy kung magiging bagyo ang binabantayang sama ng panahon. Pero ngayon pa lang, nagbababala na ang pag-asa. Sakali raw kasing matuloy, malaki ang tsansa nitong tumama sa lupa. At ang posibleng maapektuhan ang tinamaan din ng Bagyong Pablo, ang Eastern Visayas hanggang Eastern Mindanao. May report si PR Canghel. Hindi pa man tuluyan nakakabangon mula sa hagupit ng Bagyong Pablo, may bagong namumuong sama ng panahon na binabantayan ng Pag-asa. Pinag-aaralan ngayon ng Pag-asa isang cloud cluster na namataan nila sa karagatang Pasipiko malapit sa Micronesia Islands. May 1,500 kilometers pa ang layo ng cloud cluster na ito sa Philippine Area of Responsibility pero kailangang i-monitor. May posibilidad daw kasi ito maging isang ganap na bagyo. At kung tatama sa Pilipinas, maaari pa itong pumasok sa pagsapit ng Pasko sa susunod na linggo. Depende sa kondisyon kung nasaan siya. Pero sa ngayon nga, katulad ni Pablo, ang kinaroroonan niya medyo mababa sa 5 degrees. So, kung mabubuo siya, very unusual. Ayon sa Pag-asa, kung sakaling pumasok nga ng PAR, malaki ang tsansang tatama ito sa lupa. Kung hindi magbabago ng direksyon, apektado ang Eastern Visayas hanggang Eastern Mindanao. Kung nasaan siya ngayon, ganun din yung pwesto ni Pablo nung nagsisimula pa lang si Pablo. Paliwanag ng Pag-asa, bawat bagyong pumasok ngayon sa PAR talagang tatama sa lupa o magla-landfall dahil sa persistent high pressure area na nagtutulak dito pababa. At sakaling pumasok nga ng PAR, ito ang magiging ika-17 bagyo sa bansa ngayong taon. Pero paglilinaw ng Pag-asa, masyado pang maaga para masabi kung talagang magiging bagyo ito o hindi. Dito, sa ngayon, hindi pa natin nga masasabi dahil unang-una hindi pa talaga ito LPA. So, cloud cluster pa lang, and even sa ibang regional Met Agency, hindi pa siya ina-acknowledge as LPA. Paalala naman ng Pag-asa sa publiko, sinasabi na ho namin na ngayon pa lang po sana ay maganda na rin po tayo. Kasi iba na rin po yung nakahanda at mas malaki po yung mawawala sa atin pag tayo inabutan talaga ng bagyo. PR Canghel, GMA News.